Marami tayong hindi alam, pero marami tayong gustong malaman. Kaya ang tanong, alam mo ba? Alam mo ba na aksidente lamang na laging bungal ang maging role nitong si Rene Requestas sa mga TV show at mga pelikula? Ito ay dahil kahit na nga siya ay bungal o walang ngipin sa gitna, ay lagi naman niyang suot ang kanyang pustiso. Ito ay sa mga una niyang pagsabak sa showbiz. Panahon kasi iyon na naghahanap itong si Direk Tony Y. Reyes ng magiging sidekick nitong si Joey De Leon sa pelikulang She-Man, Mistress of the Universe. Nang makita niya sa isang play, isang lalaki na bagamat maliit, payat, at malaki ang mata, ay napakagaling daw nitong gumalaw at umarte. At nagkataon pala na nakita rin ito ni Joey De Leon nang siya ay manood din ng nasabing play. At nagkataon din na pareho nilang nagustuhan ng lalaki. At ito nga ay si Rene Requestas. Kaya naman agad nilang in-offer dito ang role na kanilang hinahanap, na agad namang tinanggap nitong si Rene. Ayon kay Direk Tony Reyes, ang naging unang scene niya raw dito kay Rene ay yung merong linyang gwapo-gwapo talaga nitong si Stallone. Ito'y habang nakaharap ito sa salamin na agad namang nabasag nang biglang kumidlat. Tawang-tawa ang mga crew sa scene na iyon, lalo na itong si Direk Tony. At nang mag-break daw sa shooting, ay nakita nitong si Direk Tony itong si Rene na tawa pa rin ng tawa habang nakikipagkwentuhan hanggang sa mahulog daw ang pustiso nito. Kung saan ay nakita niya ang itsura nito na lalo raw mas nakakatawa. Kaya naman nagkaroon ng ideya itong si Direk Tony. At dito rin sinabi nitong si Direk Tony kay Rene, ang mga katagang mula ngayon ay wala ka ng ngipin. Kumbaga ay iyon na raw ang kanyang magiging karakter. At dito na nga nagsimula ang iconic na itsura nitong si Rene Requestas. Alam mo ba na sa kasikatan ng pocketbook na Valentine's Romances sa ating bansa ay nagkaroon sila ng mga tinatawag na secret male authors. Ito ay dahil mas gusto raw ng mga mambabasa sa panahong ito ang mga babaeng manunulat. Kaya naman ilang mga male writers ay gumagamit ng mga pambabaeng pen name. Nagpasimula sa bansa ang Valentine's Romances dahil kay Benji Ocampo, na nung una ay distributor ng mga Mills and Boon na libro. Naisip niya na kung tinatangkilik ng mga Pilipino ang mga British books. Bakit naman hindi ang sariling atin? Kaya naman dito ay inalaunch niya noong 1984 ang Valentine's Romances nga, na merong initial run na 5,000 na kopya na agad-agad namang tinangkilik overnight. Nakilala ang mga pocketbook na ito sa kulay pink nitong pabalat at sa mga magagandang dibuho. Samantala, ilan naman sa mga sikat nilang manunulat ay itong sina Edgardo Reyes, si Luwalhati Bautista at itong si Maya Jose na may orihinal na pangalan na Maria Teresa Cruz San Diego. Isa siya sa mga naging undisputed at superstar author ng Valentine's Romances na nagpakilala ng mga kakaibang heroine o mga bidang babae na mga profesional na bihirang-bihira sa panahong ito. Sa ngayon ang mga sulat nitong sina Edgardo Reyes, Luwalhati Bautista at Maya Jose ay naibibenta ng mahal at pilit na hinahanap ng mga kolektor. Alam mo ba, nasa paranormal late night radio show nakasindak-sindak, bukod sa mga host na sina Benji Felipe at Dea, ay nakilala rin ang paborito nilang guest sa programa. Ito yung researcher na si Adam Reyes, na madalas nagbibigay ng scientific at historical layer kung saan tumatalakay din siya at umuungkat ng ilang mga misteryosong pangyayari sa loob at labas ng bansa. Nakilala kasi ang kasindak-sindak hindi lamang sa mga kwentong multo at aswang, kung hindi sa iba't ibang paranormal at supernatural na kaalaman, tulad ng mga aliens, UFOs at mga urban legends. Tumatak ang programa dahil sa nakakatakot na paraan ng pagbabasa nitong si Benji Felipe sa bawat kwento at ang kanilang mga nakakatakot na background at soundtrack. Isang programa ito sa kinatakutan at kinaaliwan na rin sa ating bansa, na bagaman wala na sa radyo ay masusubaybayan pa rin naman sa mga social media tulad ng YouTube at Spotify. Para sa marami pang alam mo ba, see you sa next episode. Bye bye.